Ang lalaking ito ay hindi sinasadyang uminom ng nuclear wastewater. Nilagok niya ito, at agad na nakaramdam ng kakaibang sarap sa kanyang bibig. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang may asol na substance ang tubig sa loob nito na agad na nawala. Agad na sabi ng lalaki sa katabi niyang tita, may mali sa spring dito. Saka siya umalis doon. Sa gabi, nung umiinom siya, naramdaman niya ang pagkirot ng tiyan niya. Sobrang sakit ng kanyang tiyan. Parang pinupunit ang mga laman loob niya. Ang sakit ay naging dahilan ng pagkuyom niya ng kanyang mga kamao. Biglang nabasag ang baso sa harap ng mesa. At dahil sa sakit na ito, bahagyang nakatipto ang kanyang mga paa. Biglang lumutang sa ere ang mga basura sa paligid niya. Ang susunod na segundo, umutot siya ng malakas. Kaya nagiging dahilan ng pagtalbog ng mga upuan at mesa sa paligid nito. Ngayon ay hindi na masakit ang kanyang tiyan. Pagkatapos ay matulog ng komportable. Nakarinig ang may-ari ng tindahan ng ingay sa labas. Kaya dali-dali siyang lumabas at tiningnan siya. Laking gulat niya nang makita siya. Magulo ang mga mesa sa labas. Akala niya ay dahil sa isang lasing na nabaliw. Pinagalitan siya nito at sinabihang umuwi na siya. Tapos umuwi yung lalaki na lasing. Nakahiga siya sa sahig at gustong manigarilyo. Kinuha na lang niya yung posporo na nasa tabi niya. Biglang automatikong lumipad sa kanyang mga kamay. Nakaramdam siya ng hindi makapaniwala. Pagkatapos ay umupo kaagad at manood. Akala niya nahihilo siya sa sobrang pag-inom. Biglang tumunog ang telepono na putol ang pag-iisip ng lalaki. Ito pala ay isang tawag mula sa kanyang anak na babae. Sinasabi niya sa kanya na namatay ang kanyang ina kagabi. Kahit na matagal nang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Umuwi pa siya para mag-celebrate. Ang pangalan ng kanyang anak na babae ay Chumay. Siya ay isang magandang babae. Pero nang magkita ang mag-ama, wala nang masabi pa. Sobrang nakakahiya ang sitwasyon. Isang sulyap lang. Masasabi mong matagal na silang hindi nagkita. At ang kanilang relasyon ay napakasama. Sa oras na ito isang grupo ng mga thug ang pumasok sa bahay. Pumunta sila dito para manggulo. Matapos itong makita ni Chumay. Galit siyang naglalakad at itinapon ng mga bata. Makikitang galit na galit siya sa grupong ito ng mga tao. Namamahala ng barbecue shop si Chumay. Pero dahil nagkataon na nasa loob ng demolition range ng investor ang shop. At hindi siya makakatanggap ng makatwirang kabayaran. Tumanggi siyang gumalaw. Pagkatapos nito kinuha ng mga mamumuhunan ng grupong gangster. Pagkatapos ay inutusan silang sirain ang mga tindahan na hindi gumagalaw. Isang matinding labanan ang sumiklab. At ang ina ni Chumay ay sapilitang hinayla palabas ng sasakyan ng mga tulisan. Tumama ang ulo niya sa lupa ng malakas. Namatay siya matapos dalhin sa ospital. At ang layunin ng grupong ito ng mga gangster ay pumunta sa kanyang bahay para magdiwang ngayong gabi. Gumamit ng kaunti sa kanilang pera. Para ibigay ito kay Chumay para pakalmayan ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi nila inaasahan na hindi ito tatanggapin ni Chumay. Naghagis pa ng pera sa mukha niya. Hindi na-resolba ang problema. Pati mga gangster nagagalit. Itinulak niya ang isang bouquet ng bulaklak na pinadala ng kapitbahay. At ang ama ay nakatayo sa likuran. Tahimik lang siyang pinapanood. Labis na kinasusuklaman siya ni Prinsesa Chumay. Siya ay isang mahina at walang kakayahan na ama. Siya ay malayo sa kanyang ama sa loob ng maraming taon. At hindi man lang pinatawad ang kanyang ama. Mag-isang naglakad ang lalaki pauwi. Naalala niya ang tingin sa kanya ng kanyang anak. Lalo pa nitong kinasusuklaman ang sarili. Kapag galit, ikinumpas niya ang kanyang mga braso pasulong. At tinatangay ang mga tambak na basura sa gilid ng kalsada. Nang makita ng lalaki ang bagay na nasa harapan niya, biglang parang may naalala siya. Agad siyang naglabas ng lighter. Saka nagmamadaling umuwi, napaupo siya sa sahig. At agad kinuha ang lighter tapos nilagay sa harap niya. Ginamit niya ang kanyang kamay para sipsipin ito ng husto. Nangyari ang mga hindi inaasahang bagay. Agad na lumipad ang lighter sa kanyang kamay. Pero ang mas malala pa, bago pa siya makapag-react, biglang lumipad lahat ng nasa kwarto. Ito ay dahil hindi niya alam kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Takot na takot siya, lalong kinakabahan siya, mas mabilis masanay ang kanyang katawan. Pagkatapos lamang na tumama ang bote ng alak sa kanyang ilong, nahulog ang mga bagay sa silid. Sa wakas ay naniwala siya na mayroon siyang mga superpower. Kinabukasan, gustong sabihin ng lalaki sa kanyang anak ang magandang balitang ito, at sa daan papunta doon. Nakakita siya ng grupo ng mga gangster na dalubhasa sa demolisyon. Agresibo silang nagmaneho patungo sa tindahan ng kanyang anak. Labis ang pag-aalala ng lalaki ngayon. Kaya dali-dali siyang humabol. Nang dumating ang demolition team, sinundan siya ng mga ito at nagmamadaling lumabas ng sasakyan. Agad silang pumasok sa shop, at bugbugin ang sinumang makita nila. Hindi nila nagawang labanan ng grupong ito ng malulupit na lalaki. Pinalo sila ng husto, wala man lang lakas para lumaban. At ang kapitan ng demolition team na ito, ang yabang niya ay hinayaan niyang may kunan siya ng pelikula. Sa isang kritikal na sandali, dumating ang lalaki sa tamang oras. Pero bigla siyang hinarang ng 3 bandido. Itinapon ang mga tulisan sa likod niya. Pagkatapos ay nakita ito ng 2 pang tao.
Gusto nilang gamitin ang kanyang mga bodyguard para bugbugin siya. Kinawayan ng lalaki ang kanyang kamay. At pumasok ang dalawang lalaki sa dalawang magkatabing pader. Nang makita ng demolition team sa loob ang eksenang ito, sinugod nila ang lalaki na may labis na galit na mga ekspresyon. Sa oras na ito ay hindi na mahina ang lalaki. Determinado siyang humakbang pasulong. Tapos tinulak siya ng dalawang kamay. Sa isang iglap ilang tao ang natapon. Napakalayo ng bumagsak nila. Ang mga taong gustong umatake sa kanya ay natalo na niya. Ang tao ay itinapon sa isang grupo ng mga tulisan na gustong tumakas. Pagkatapos noon ay sumugod ang galit na lalaki. Pagkatapos ay gamitin ang kanyang mga kakayahan upang pamunuan ang mundo. Sinampal niya ang 20-man demolition team. Kaya nahihilo sila. Pagkatapos noon ay agad siyang tumulong para tulungan ang kanyang nasugatang anak na babae. Pero hindi niya inaasahan na may aatake pa rin sa kanya mula sa likuran. Ang susunod na segundo, agad na lumayo ang dalawang umatake. At tinamaan sila ng malakas ng kahon na gawa sa kahoy. Sa sobrang takot ng nangungunang kapitan ay tumahimik siya. Sa oras na ito sumiklab ang gang ng mga tulisan. At sa sobrang takot ay napatras siya. Ngunit nangyari na may isang tao na hindi natatakot sa kamatayan. Lumabas siya at sumigaw. Pero saglit lang siya. Kinawayan ng lalaki ang kanyang kamay. Mahigpit na napapilipit ang mga braso ng matabang lalaki. Tapos nawala ng gana ang lalaki. Dumating ang sakit, kaya naging dahilan ng pagsigaw ng lalaki. Matapos makamit ang pansamantalang tagumpay. Sa pagkakataong ito lamang nila na itaboy ang pangkat ng pagkawasak. Sobrang saya nila. Pero hindi ko inaasahan na hindi pa rin sumusuko ang demolition team. Nagtago sila sa malapit, at laging naghihintay ng utos na kumilos. Nagulat ang isang gun nang makita siya. Puno ng gulat ang mukha niya. Nakita niya ang maraming bagay na lumulutang sa langit. Pagkatapos ay lumipad sa isang direksyon. Pero ang mas nakakatakot, ilang beses na umikot ang sasakyang minamaneho nila. Tapos lumilipad talaga sila, na halos mawala ng lakas ng loob ang tatlong tulisan. Tulad ng inaasahan, ginagamit ng tao ang kanyang superpowers upang itago ang lahat ng bagay at basura sa paligid nito. Gumawa siya ng makapal na pader. Ang pader ay ginamit upang harangan ang intersection at pigilan ng demolition team sa pagpasok. Nang ang lalaki ay nagsumikap ng buong lakas, ang kanyang mga superpower ay patuloy na pinahusay. Laking gulat ng binata nang makita ang tagpong ito. Lumutang sa ere ang mga paa ng lalaki. Nang makita ang eksenang ito, mukhang takot na takot siya. Bagamat sa pagkakataong ito ay nagawang talunin ng lalaki ang demolition team. Ngunit siya ay nagkaroon ng malaking problema. Kinabukasan, dahil sa kabiguan ng sabotage team captain, nahuli siya at brutal na binugbog ng babaeng ito. Sa opisina, lumuhad siya sa lupa, patuloy niyang pagpapaliwanag sa kapatid. Sa mga taong iyon, may isang taong may espesyal na kapangyarihan. Mahigit 100 katao ang hindi makakatalo sa kanya. Ito ang totoong mundo. Gaano man kalakas ang mga karaniwang tao, hindi nila maitatanggi ang sabuatan sa pagitan ng gobyerno at mga negosyante. Pagkatapos ay may balita tungkol sa lalaki. Tapos dumating ang pulis at sinabing nandito sila para mag-imbestiga. Pero ang malinaw ay nandito sila para hulihin ang lalaki. Kahit may superpowers siya, siya ay isang matapat na tao. Wala na siyang investors. Pagkatapos ay mag-alok ng hindi makatwirang kabayaran. Sa pamamagitan ng problemang ito, ang kanyang anak na babae ay makakatanggap ng makatwirang kabayaran. Kaya bumaba si Jake Wong. Nakipagtulungan siya sa pulis at ipinaliwanag ito. Hindi inaasahan. Pinususan siya ng pulis. Kahit ang mga pulis ay nagsinungaling sa kanya na ito ay normal. Pagkatapos noon ay dinala siya ng 2 pulis. Agad siyang ipapadala ng mga opisyal. Dumating ang malaking bilang ng mga demolition team at mga tao upang gibain ang lugar. Siyempre hindi kumbinsido ang mga kapitbahay. Nagsunog sila ng mga bote ng gasolina. Pagkatapos ay itinapon ito patungo sa pangkat ng demolisyon. Gusto nilang pigilan ng demolition team na gibain ang gusali. Pero gustong gamitin ito ng demolition team bilang dahilan. At ituring silang mga impostor sa lipunan. Pagkatapos ay magmaneho ng isang malaking excavator. At binugbog sila ng walang awa. Buti na lang nakatakas si Mai on time. Nahulog siya mula sa mataas na lugar. Kung hindi, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Kasabay nito, inaresto ang lalaki at dinala sa himpilan ng pulisya. Pero nilaipat siya sa ibang kwarto. At matagal na siyang hinihintay ni ate. Mayabang na sabi niya, gaano ka man kagaling, hindi mo kami mapipigilan. Pagkatapos ay sinabi niya na ang lalaki ay may pambihirang kapangyarihan. Kung nagtatrabaho ka sa kanya, siguradong yayaman ka. Kung hindi ay maghintay hanggang mapunta ka sa kulungan. Pagkatapos ay may inilabas siyang business card sa kanyang bulsa. At ibinigay sa lalaki. Umaasa siyang pag-isipan niya ito. Pagkatapos noon ay lumabas na ng kwarto si Dai. Nang dalhin siya ng mga pulis sa selda. Nakita niya sa mga balita sa telebisyon na pinipilit ng team ang demolisyon. At ang mga pulis ay nanonood ng balita. Agad niyang pinatay ang TV. Natatakot na malaman ng lalaki ang totoo. Sa oras na iyon siya ay nakakulong. Kaya nag-aalala tungkol sa kanyang anak na babae.
Bigla niyang kinuha ang cellphone ng pulis para sagutin ang tawag. Mabilis na lumipad ang telepono patungo sa lalaki. Nang makita niya ang balita, agad siyang nagalit. Mahigpit na ikinandado ng bakal ang kanyang kamay. Pero crush niya agad ito. Nang makita ng mga pulis ang eksenang ito, laking gulat nila, at nabasag ang makapal na bakal na pinto. Biglang sumabog ang lakas ng lalaki. Sa pagkakataong ito ay kalalabas lang ng babae sa himpilan ng pulisya. Bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay at gulat na gulat siyang napalingon. Nakita niyang tumalon ang lalaki mula sa 8th floor. Natakot siya ng husto. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay sa pagkalito. Kinuha yon ng lalaki sa kanyang bulsa at ibinigay sa kanya. Ginamit niya ang kanyang kamay para pisilin ang badge. At agad na naging tambak na bakal ang Ferrari ng babae. Ganito ang nangyayari kapag nagagalit ka sa isang maamo. Ang kasalukuyang lakas ng lalaki ay umabot na sa 70%. Siya ay bumaril sa kalangitan na parang busog at palaso. Sa kasamaang palad hindi pa rin niya nakakabisado ang kanyang kapangyarihan. Ang kakayahang lumipad na ito ay hindi pa pinagkadalubhasaan. Ang susunod na segundo, ang lalaki ay nahulog mula sa langit. Ngunit hindi nagtagal ay bumangon na naman siya. Nang tumingala siya at nakita ang balita sa screen, lalo siyang nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang anak. Wala siyang pakialam sa sakit ng katawan niya. Biglang sumabog ang lakas niya. Lahat ay labis na natakot. Lahat sila ay gumawa ng paraan para sa lalaki. Sa kasalukuyan ng kanyang lakas ay umabot na sa 70%. Kabisado niya ang mga kasanayan sa paglipad. Mabilis niyang tinungo ang direksyon ng aksidente ng kanyang anak. Kasabay nito, walang pakialam ang demolition team sa kaligtasan ng publiko. Pinisil nila ang isang lalaki. Itinulak pababa ang kawawang lalaki mula sa itaas. Sa kabutihang palad ay naabot niya ang bakod sa oras. Ang mga miyembro ng demolition team ay umabot sa hindi makatao na antas. Kahit gumamit ng water gun, gusto nilang sabuyan ng tubig ang lalaki para mahulog ito mula sa itaas. Ang kanyang asawa at mga anak ay nanood ng balita sa TV. Nang makita ang eksenang ito ay labis silang natakot. Tumulo ang mga luha sa kanilang mga muka. Feeling nila mawawala sila sa sarili nila. Sa mahalagang sandali na ito, si Tuan Kwang ay lumitaw. Nagawa niyang dalhin sa ligtas na lugar ang kawawang biktima. At agad na sinabi ng biktima kay Mr. Kwang na nasa itaas ang kanyang anak na babae. Nang marinig ito ni Ji Kwang, agad siyang lumipad. Pag-akyat niya, nakaharang sa kanyang paningin ang usok sa langit. At aksidente niyang natama ng isang lalagyan na binubuhat. Nahulog si Mr. Kwang at napatigil siya ng isang sigaw. Bumagsak siya sa malapit na bintana at lumipad papunta sa isa pang gusali. Sa hindi inaasahan, mayroong 12 ng mga manloloko sa loob nito. Kasabay nito, sumugod sila para arestuhin si Mr. Kwang, na nasa susunod na hilera. Agad na pinatumba ni Mr. Kwang ang mga taong dinidiin sa kanya. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ibagsak silang lahat. Kapag isa na lang ang natitira, takot na takot siya. Nagpatuloy siya sa pagmamakaawa kay Tuan Kwang. Sinabi niya sa kanyang bahay ay may isang ina at isang maliit na bata. Matapos siyang pakawala ni Ji Kwang, agad na lumipad palabas ng bintana si Ginoong Kwang. Bigla siyang nahulog mula sa langit. Ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan ay agad na nagpatumba sa lahat. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Mr. Kwang na ang kanyang anak na babae ay kasalukuyang nakulong sa lalagyan. Lumaban siya ng desperadong. Ang bakal na lubid na nagbubuhat sa lalagyan ay biglang naputol. Isang miyembro ng demolition team ang biglang nahulog mula sa lalagyan. Sinubukan niyang mabuhay. Si Tumay ay gustong-gusto siyang iligtas. Makikitang mabait siyang babae. Mabait si Soy Chumay. Ngunit hindi siya yuyuko sa mga kumikita hanggang sa siya ay mamatay. Nang makita ni Master Kwang ang eksenang ito, sumugod siya. Pagkatapos ay ginamit ang 10% ng kapangyarihan nito. Nais niyang magbuhat ng 10,000 kg na lalagyan at idrag ito ng ligtas sa bubong. Gayunpaman, ang bakod sa gusali ay hindi nakayanan ang lakas nito. Masyadong maraming enerhiya ang ginagamit ni Tuan Kwang. At sinira ito ng isang paa. Kaya naging dahilan ng pagkahulog ng kanyang anak mula sa lalagyan. Ngunit paanong hahayaan ni Ji Kwang na mamatay ang kanyang anak na babae? Siya ay sumisigaw. Saka sumugod na parang kidlat. Nahuli niya ang kanyang anak na babae sa oras at ipinadala siya sa kaligtasan sa bubong. Aalagaan ng mabuti ng mga tao doon ang kanilang anak na babae. Tumalon si Mr. Kwang. Umaabot na sa 120% ang kanyang lakas. Dati kapag galit siya, madadapa siyang parang bato. Pero ngayon magaan na ang galaw niya. Bumaba siya mula sa langit. Lahat ng mga miyembro ng koponan ay sumabog sa ibaba. Nataranta sila at lumayo sa daan. Ito ay isang hindi magagapi na kapangyarihan. Ito ang estilo ng isang hari. Naglakad si Mr. Kwang patungo sa foreman upang durugin ang gangster. Isang mahinang suntok ang ginawa niya. At pinalipad siya ng hanggang 10 metro. Pagkatapos noon ay sumuko si Ji Kwang. Sa huli ay nilabag niya ang batas. Kahit may superpowers siya, kailangan pa rin niyang sundin ang batas. Sa panahong ito ay handa na siyang parusahan. Makalipas ang 3 taon,
Si Tuan Kwang ay pinalaya mula sa bilangguan. Habang pauwi, nakita ni Ji Kwang ang lugar kung saan siya nakipaglaban sa pangkat ng demolisyon noon. Ang mga sirasirang lumang gusali noon ay naging matataas na gusali. Si Ginoong Kwang ay labis na naantig. Masyadong mabilis ang takbo ng urban development. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang anak na babae.